So, nata sa book of Galatians. So, kung namoy Bible, turn your Bible there. Galatians chapter chapter 3, chapter 4 na ta, verse 1 to 7. Ang title sa atong pagtuon karon is How Our Spiritual Inheritance Came to Us. No? Kay, na-discuss man nato last time nga doon na tayo ma-inherit sa Ginoo. In fact, ang tanan nga naa ni Jesus Christ, ato, no? Ang tanan nga naa sa Dios Amahan, nagihatag ni Jesus Christ, maato sad. Grabe kayo, no? Because, as I told you, wala nga nakatag-iya bisag usa ka buwan o bisag luna nga gamay sa buwan o sa usa ka bituon, wala gyud, no? Walay nakapalit sa mga anything outside sa kalibutan. But we own everything, and that is only a very small portion of our galaxy. Kita part ratanan nga, may daghan pa kaayo nag-create sa Ginoo. So, can you imagine that? Una nga, ang pangutana is, yun sa nato pagdawat ni kaning nga inheritance. So, mubasa ko sa Galatians chapter 4, verse 1 to 7. Before we do that, let me pray. Father, let your word be written in our hearts. Ay tubuti nga doon ay mamiss na mo, Lord, among pagsabot. Nga, Lord, dili mi mutubo, dili mi makalahutay, kung dili, Lord, ang imong pulong mo makahatag ng pusog, makahatag na mo ipay, diba sa tanan, kasi siguraduan asa mi padulong ikaw manikin. So I ask you, God, that you speak to us, O Lord, in the precious name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. So Galatians chapter 4, verse 1 to 7. Okay. Think of it this way. If a father dies and leaves an inheritance for his young children, those children are not much better off than slaves until they grow up, even though they actually own everything their father had. They have to obey their guardians until they reach whatever age their father set. And that's the way it was with us before Christ came. We were like children. We were slaves to the basic spiritual principles of this world. But when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law so that he could adopt us as his very own children. And because we are his children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. Okay, so atong tan-awon sa duha ka bahin, yun sa pag-abot ang spiritual inheritance nato. Gi-explain first in physical sense or in physical realms, and then diha sa spiritual also nga reality. So harita sa first verses 1 and 3. Naningon si Pablo, una naa ninyo giyon sa inyo pagdawat ang inyong spiritual inheritance. Sama ani kung i-translate ni sa Cebuano ang verses 1 and 3. Kung ang amahan mamatay, niya ibili naman na niya ang inheritance nga to sa iyang anak na bata pa. Pero kaning bata, kay bata pa kaayo, murag parehara siya o sa kanang status sa mga ulipon. Kay hangtod dili siya mutubo, dili siya mahingkod o mahimong mature, isa pagtag-iya pa siya niini, di pa ni ihatag sa iya. Kay di pa man siya makasabot ani. Okay? Mura pa man siya og slave. So, tungod kay bata pa kay siya, ang anak, kinahanglan siya giyahan, doon na siya guardians. Okay? Nga mugiyakan niya hangtod maabot ang age nga giset. I want you to remember the word giset. Kanang timaan na o takda na nga edad or panahon sa amahan nga. Kanang idara akong anak makadawat na sa inheritance. Yan, ningon si Paul din nga, mausan ni si dinhi ka nato before ta nakaila ni Kristo Jesus. Before ta nakaila ni Kristo Jesus, muratag mga bata na ulipon sa ta sa mga basic o sa mga pamaagi sa spiritual nga mga pamaagi o prinsipyo sa kalibutan. So, in dinhi,
gi-explain ni Paul pinagi sa physical realm ngadto sa Galatian churches kay mao man ni ang iyang gisuwatan. Nga unsaon nila pagsabot, yun sa nila pag-receive ang inheritance nga gi-promise sa Ginoo ngadto ni Abraham ug sa mga sumusunod ni Abraham nga naglakaw pinaagi sa pagtuo ug dili sa ilang nakita. So makita nato sa verses 1 and 3 nga ang iyang giset nga person is father and child. Okay, naadyoy amahan nga maoy tan-iya unya ang anak nga maoy makapanunod. So makita sa nato sa atong gibasa nga doon na yung gitakda o doon na yung giset nga time ang amahan para ang anak makadawat sa iyang inheritance. So, while nagbuhat siya na nga panahon, kaning bata, okay, ang status niya equal ra sa mga ulipon. Okay? So, di siya makapanghambog, dili siya murag, ako na ni, yayara ng gamiton, o waldas, o whatever, kay bisag siya pa ang owner. So, kay bata pa siya, ani siya nga status, kinanglan ang mga guardians niya magtudlo niya. Kaya doon yung mga household administrators nga magtudlo niya nga mauni ang buhaton hangtod maandam siya o makakita siya nga di dahil niya madawat ng inheritance kung dili siya kibaw pa. Okay? Kung siya kasabot, unsa ni nga inheritance na iyang madawat. So kana nga set nga time nga gitakda sa amahan para sa anak, magdepende ra jud na sa amahan. Di magdepende sa mga nagtudlo sa bata or sa guardians o sa bata mismo. Ang mag-set jud sa time is ang amahan. Wherein giingon nato dinhi mabot siya sa legal na age, sa sakto nga edad. So, makita sa nato din nga sa spiritual realm, sa verse 4 and 6, nga ningon si Pablo nga mao sa ni ang nahitabo diri nato. So wala pa ta naka ila ni Kristo Jesus. Sa mata sa mga bata, naulipon ta. So balik ta sa word nga naulipon ta sa basic spiritual principle sa kalibutan. So unsay gipanudlo sa kalibutan, unsay pamaagi sa kalibutan kay kita mga bata pa kay tawo patakailan sa Ginoo sad naulipon ta aning mga butanga ug wa gyud ta di ta pa pwede makadawat sa inheritance nga gipromise sa Ginoo through Abraham. Okay? So in short, kanos aday na nahitabo lang na when the right time came nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anak na tao pinagigbabay o na subject sa siya sa mga balaod. Ang Ginoo nagpadala ni ini niya aron paliton ang atong kagawasan kay naulipon ta sa balaod. Aron sa ingon iya tang ma-adapt. Okay? Isip iyang mga anak. Ug tungod kay iya naman tang mga anak, ang Ginoo nagpadala sa iyang balang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing diin makatawag na ta niya og Abba, Father. Kay di naman ta ulipon, kung dili anak na sa Ginoo, kay anak na ta sa Ginoo, manununod na ta diha uban ni Kristo Jesus. Mo na nga makita nato ang verses 3 and 5, naghimo connection si Pablo sa spiritual inheritance nga na-receive sa mga Hudiyo o Gentiles alike. So ang God the Father, balikon yun nato no, kaya ang word yun nga ni amba kaayo nako sad is siya ang muset sa time for anyone nga naulipon pa ka sa balaod, napaka sa imong sala. Kaya kung ulipon ka sa balaod, naulipon ka sa imong sala. So mura ka og gamay nga bata. Kay mao man ang atong sitwasyon when we were unbelievers. Mura ta og mga gagmay mga bata. Immature kay ta, musunod lang ta sa mga unsa itulo sa katigwangan, musunod dayon ta sa mga unsa itong nadak-an nga naandan ng mga relihiyoso o mga pilosopo o mga pagtulunan nga gitudlo ning kalibutan na kay wa man ta kasabot unsa gyud ang insakto. In other words, excuse me, ako iro na bless. In other words, buang kay ta kaniadto
dautan kaayo ta, kay instead nga mutan-aw ta sa Ginoo, nagtan-aw noon taw, nangita noon tagpamaagi, nga mainsakto ta sa Ginoo, sa atong Ginoo pinaagi. That's why makita nato daghan kay mga reliyon nga gi-create sa kalibutan. Nya pamaagi sa tao ang ilang pagsimba sa Ginoo. Nya para nila, inanana ko pagsimba Ginoo, pero wa nila kunaw na ang dili na mao ang requirement sa Ginoo, ug dili na may gusto sa Ginoo nga simbahon siya. So in short, nagbuot-buot ta unsaon pagduol sa Ginoo. Di man ta kabuot-buot, just like kung ato kag usa ka office, mo transact ka og office for something lang you want to have. Okay? Example lang ani, kita na agi man gyud ta estudyante man gyud tanan no. Matuta sa eskwelahan kay ni graduate na ta, kuha na itong mga grado kay mo proceed na ta og college. Dunay mga pamaagi una nimo makuha ang imong grado, di ba? O bisan gani sa pagsud sa eskwela, dunay pamaagi ang eskwelahan, o parehas yun ang tanang eskwelahan, sa imong buhaton para ka maka-eskwela. But when it comes to God, lahi naman ang tao. Magbuot naman ang matag usa na ako'y laing pamaagi pagduol sa Ginoo, ang usa lain nya kung makasinabot mi daghan mi nya mahimo nami usa ka pundok, mahimo nami usa ka organization nya motawag nami sa mong kaugalingon nga mao ni kami no usan mi ka relihiyon kay daghan kaayo mi nya para namo kami ang sakto kay mas daghan mi. That's what the world is doing right now. The more bag numbers game, kung mas daghan mi, mas sakto mi. Pero that doesn't mean nga mas daghan mo, sakto mo. In fact, Jesus Christ was alone. At the last minute, he was alone and everybody was against him. Bisan pa ang mga disciples nga nagkuyog niya, nikalit raman og biya niya because piyawan sila for their life. But Jesus Christ stood up for what was right. Mabitaw na kung tanaw na to karon sa kaning kung nakabantay mo sa kaning grabe kay nga news karon about ni Charlie Kirk. Manood siya mga universities, high school o college din sa tibok Amerika. Nya may kag tibok Amerika, kapila-pilo-piloon ang Pilipinas ana. Okay, so natuyok yung tanang universities, so tanang mga high school, mo speak siya sa kamatuoran para ang mga kabataan nag-indoctrinate na itun-an og maayo nga ang pagpatay is good. Labi na katumingon nga si Jesus is God, patya na sila kay matupag langit. Kay mao man na ang mga pagtulunan sa kadaghanan karon labi na sa mga kaning religion nga grabe kayo ang hatred for anybody nga mutuo ni Jesus Christ as Lord God and Savior. Ang ubang mga reliyon mulutos lang, mulutos nimo kung mutuo ka ni Jesus Christ. Kung hindi ka mutuo sa uban pang mga Ginoo nga ilang gisimba dinha. Pero kaning usa ka reliyon, grabe ka ayo usa ra gyud ang ila ra yung Ginoo may sakto. So if you will not follow, red ka. And that was para nako. Ano sila kanang mga grupo na ni ba kanang managingon ni Charlie Kirk, Marxism, communism, wokism, okay? All in one, na-integrate, nasud na. So, na makita na to nga, ang iyang sa kamatayon has really daghan og nahitabo, kay daghan na ang murag na awaken, unya kanang namata sila ba? Kay nga nung ang mga tao, malipay man sila nga nagipatay, uy, tay murag, di man sakto, di ba? Malipay ka nga nagipusil. Ano ba, bisag pagani ka ng drug addict nga gipusil, ingon maganay ta nga, ay, kanang luya to niya, uy, gusto mo lagpusil, wag nagtagay chance, ana, bitaw. So, ato magayang gikiha o gidapag yun sa layong lugar ang atong presidente nga ni fight against gani anang mga drug addicts kay kunuhay daghan siya gipamatay. Pero dili man na siya, they were really harming and they were really doing things nga di na mao, and to protect those innocent, kinahanglan nga proteksyonan jud ang inosente. So, these are things, daghan ang mga tao karon nga naapli ang ilang hunahuna nga all the while nagpuyo sila sa bakak. Because ang lie, ang pakak manggod, kung sigihan nimo og gamit, sigihan nimo og kanang practice, may na kay ka, uy, dili
dili na gani ka mahibaw-an nga may na kay ka mamakak. Ikaw mismo, abi ni mong nagsulti ka sinuod, pero nagsikip pamakak mo na nga, people who continuously lie, dangerous na sila. Isa pa kaning mga tao nga para nako kanang wala sila na makak may tungod sa ilang religion or whatever. But the fact na mamakak sila sa mga whatever, mga occasions, mamakak sila sige, para nako is, they are not a good influence. Okay? So mo na nga, ang mga tao, we were like that before, and still there are many people right now who still believe na ang ilang ipamuhat is good before God. Ya, daghan jud kaayo nga ang mga tao nga naghunahuna gyud nga if they can kill an Israelite, if they can kill a Christian, especially a Bible-based believer, adtos lang langit. So kita ka nga thwarted na kayo kanang grabe na jud kay ka, ubos na jud kay ang pangunahuna aning kung kuan pa kanang kung irong buang na sila. Kay irong buang bisag amo na kay nalain ang utok, di na makasabot. Paako na bisag amo. So mo ni mga katawhan, and we were like that. So Paul nagistorya sa mga taga-Galasya, inanin mo sa una, kay inana biasad ko sa una. Okay? So pero dili na mao, kinahanglan masabtan nato nga ang Ginoo duna siya pamaagi nga iyang gusto unsaon siya pag simba. And if you go back to Book of John, it's not there sa akong text. God said He wants to be worshipped in spirit and in truth. Kanang truth, di yun na mabaligya. Yes, spiritual ang Ginoo. Di man siya makita. So di ta pwede maghimo o Ginoo din ha. Kaya wag man yun nakakita sa Ginoo one time or the other. Okay? O kinsa man ang Ginoo, ang kamatuoran kinsa ang Ginoo is nasa Biblia. Manang usahan yung pag-worship ang Ginoo is sa imong pag-ilaniya, pinaagi sa imong pagbasa, pagtuon, spending time in really meditating the Word of God. That will make you know and understand who God is. And aside from that, ang Ginoo mo reveal. Mukha siya ba magpadayag sa siyang kagulingon in many areas sa atong lives, labi na sa mga circumstansya, malisod kayo sa mga problema, sa mga challenges sa kinabuhi. Ang Ginoo magpadayag siya din ha, nga is God who is faithful, that is God mercy, that is a God full of grace, that is God full of love, of compassion. Nganahan mo sinating, oh Lord, di mo ko angayan at sa imong grasya, di mo ko angayan sa imong kaluoy. Kinahanglan angayan ako, imo ko bunugon ng mayo ka sa akong kabuang, and yet, you love me, you embrace me. Yes, gidisiplina ko nimo, pero even the discipline nga atong madawat from God is not enough para sa atong mga sala. Muna nga, importante kay magsuunan that we need to know who God is so that we can worship Him the way He wants to be worshipped. Now, balikan yung si Paul nga ito nga, inana mo sa una, pero doon na may gibuhat ang Ginoo. Sa may gibuhat sa Ginoo? Naghimo siya dako kay nga sakripisyo, sakit jud kay nga sakripisyo, kay His one and only Son, iyang gi-offer as a sacrifice. Kay nakakita ang Ginoo unsa ta kabuang nga we are headed to our own destruction. We are going downhill, going to hell. So mo nang giingon si ni Paul nga ayaw mo og balik din ha. Because as we know, ang mga katawhan sa Galatia starting by faith, by grace through faith in Jesus Christ, nag-start na siya og buhat og mga good works nga wala gani gi-require sa Ginoo. Okay? So, mo na nga ningon si Paul nga, pero sa dihang nihatag ang Ginoo sa iyang bugtong anak, niabot sa na ang word nga set time. Pag-abot sa set time, sa takda nga panahon, or sa other translation, fullness of time, or the right time,
ang Ginoo nagpadala sa iyang anak for what purpose? Basahan ninyo din ha. To redeem and liberate those under the law. Aring gipadala ang anak aron ta i-redeem and liberate. Now, sa maning redeem? Okay? Saan yung redeem? Kita man mo mga redemption booths, no? Labi na sa kaisano. Na kay murag mga matigom nga mga whatever, kanang mga points. Inya matuday ka sa redemption booth, kay imong points ambot na og 100 to 1,000. Pwede na ka makapalit og ani worth aning 100 or 1,000. Okay? So, but kani, let's look deeper sa word nga redeem. Ang word nga redeem means to buy back. Paliton ka balik. Sa pag-repurchase nimo. Lukaton. Gilukat ka. Gikan ka na priso ka, naulipon ka, tagaan kag kagawasan. In short, gikidnap ka. Nibayad ang Ginoo sa imong ransom. Mo na ang ransom, redemption, kanang mga word nga nabukat kay na siya nga pulong. Kay para nako ba, akong illustration na ni is na kalisod jud kag mayo, kailangan jud ka mobayad, let's say na hospital, imong member sa family, kunya di kagawas sa hospital, so ang imong tanang alahas imong giprinda sa lulyer. Okay, so di ka kabayad, di ka kalukat sa kapital, kay mismo gani ang interest dako na every month, kalisod kag bayad gani sa 5,000 or 1,000 to 5,000 ana lang. Kay lisod lagi ang kinabuhi. Okay, so ang gibuhat, ang Ginoo, kung ikaw ni nasud sa lulyer, di nakakagawas, okay? Ang Ginoo ningon siya, anak, adto dito ang lulyer, lukatago na si Judge din ha, kay na priso gina siya din, di na siya kagawas, kay bisag sa interest, di siya kabayad. Masab kita. Bisag unsaon na itong bayad sa atong mga sala, pinagi sa atong good works, mubayad ta sa atong sala, pinagi sa atong pagkareligoso, mubayad ta sa atong sala, pinagi sa mga bisag unsa na atong buhaton, aron ba kita sa Ginoo nga Lord, kanang nanadyo ko mabayaran to akong mga nilaan nga gibuhat. Dili man jud na mabayaran, kay una sa tanan, di man na maong pamaagi mabayaran ang atong sala. Okay? Ikaduha, dili ang procedure o gusto sa amahan or ni Jesus Christ nga mabayaran, kundi hugaw ang tanan natong pamaagi. Gawas nga hugaw ang atong pamaagi, okay, nga sa atubangan sa Ginoo, sa mata sa Dios, mura siyang hugaw kayo nga trapo. Gawas pa jud ni ana, nagsala ta, o patagabayad din sa interest sa sala. Nakasala na sad ka. In short, nangutang ka, o pakakabayad sa imong utang, nangutang na sad ka. Pakakabayad sa interest ni, nangutang na sad ka. In short, di gyud ta kagawas kay nagtuyok-tuyok gyud ta sa atong pagkamakasasala. So ang Ginoo kinahanglan paliton ta niya gikan sa pagkaulipon sa sala. Kay mura taog na buhol-buhol sa sala. Kay ang sala mo'y nahimo natong master, amo. Kita ang ulipon sa atong pagkamakasasala. Example, kanang mga rapist, kanang mga manghilabot o mga bata, ulipon man sila sa ilang kaulag. Ulipon sila. Once mo arouse na, mo gawas na ilang kaulag, ang ilang last, murag, di sa ko na huna nga bata ni, di sa ko na huna ilaning anak, di sa ko na huna nga kanang apo ni sa akong whatever silinga niya, best friend ni sa akong anak, di sa ko na huna anak. Kay ang nidiktar ang ilang kaulag, ilang last to do that sin. Just like any other sin. Okay? But kaning greatest jud kay nga sin is kaning manjong sexual sin. So kaning isang sin sa pagpangawat. Nato si Maribel share siya nga na siya nailahan nga sa kung sa lang yung makitaan, yung kwaon, ibutang sa iyang kwarto, di sa niya tapigan, ana ba niya, ilang sa ngatuan kwaon, ana ba? Niya, kuman, masakpan siya, magbawa siya pangay, pasaylulit ko na, iyampo ko mo, ana pa. Okay, pero, again, kuha na siya, ana ba, makwarta, mabutang, anything. Ulipon siya
sa kanang pagpangwa. Anything nga nindot sa iyang mata, iyang paon. Di unya gamiton. Ana ba? So, mo na nga, kung tanaw na to, atong pagkamakasasala, embedded sa atong pagkatao. Kanang naagyo sa atong pinakatanan, gikan sa ulo hanggang sa tiil na din na ang atong pagkamakasasala. Nagunaw na magkadaghanan nga naatay control sa atong sala. Actually, wala tay control. Kapila man ta maingon nga din ko mamakak niya, makak na pod. Di na ako malikas na pod. Din ako mangupyan na pod. Din ako mamakak. We say it din ako, but we rest lang kadiyot, di balik na pod. So that goes to show nga ang sala is in control of us. Mo ni control nato. Dili kita ang dunay control sa sala. Kagets ta? Dili ta ang dunay control sa sala, kung dili ang sala mao ni control nato. In short, siya ang amo, kita ang ulipon. So mo tana ko nimo. Kapila man ka ni ingon sa sala, di nako di na jud ko. Nya naka-resist jud ka to the point of death. Nag-ingon dia sa Hebrew, have you resisted sin to the point of death? Wala, di ba? Mingon ta di niya kadugan di awa na niliko na nidaga na padong sa sala. Nanuman, because ikaw ako cannot and will not be able to control sin. Ang sala adunay dako kay nga home over us. Kay we love to sin. Di man po gunan mo sala, o di ka man mo sala, nga sige magsala. Musagutag sa dili. Love na to, kay whatever we love, we do. Diba? Excuse man ganita kang wa ta mosulti sa tinuod, ningon ta nga, wala ko mosulti sa tinuod, kay nahadlok manggug ko. Wa mo ko mosulti sa tinuod, kay nauwaw manggug ko. Two words, nahadlok or nauwaw. Mo ginapirmi, di ba? Kadungog tani anak. Nya man ingon nga klaro jud kaayo nga dunot kaayo ta ngadto sa pinakailaw na to, dunot jud kaayo ta. May in short wa gyud tay ayo. So unsa man kami ingon ka mahadlok ko manggod mo ingon og sorry or mahadlok manggod ko mutabang basig hunahuna niya siya kanang maot kay ko, proud kay ko mutabang, uy ka nga tabangon nun, maadlok pa jud ka o mauwa pa jud ka. You know, grabe kay ang atong reasoning bitaw dili mao. So man nga unless mo ilata nga hugaw kayo ta, unless mo ilata nga naglunang ta sa sala o kanang nabitaw sa mud, kanang sagsaon nimo gawas burag kumunoy ba, di ka kagawas. Gawas kung ni ilata nga kinahanglan kog tabang, di gyud ta mutawag sa ngalan sa Ginoo. Unless ganahan ta nga malimpyuhan ta sa atong sala, kay sige na tagsway nga malimpyo atong sala, pero murag wa man gihapon, ang guilt na pa man gihapon sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, di man ko katog tungod kay guilty kay ko, unless mag-recognize ta nga, I want a change. Asa kong change? Kisay mohatag na kong change? Kisay mohatag na kong hope? Unless you on that path, di jud ta mangita sa Ginoo. Because Jesus alone can provide hope. Jesus alone can forgive our sins. Jesus alone can make us have another chance in life. Okay? So man nga si David, ibaw ka si David, uy, unsa siya ka makasasala. This is David had the great king that God loves. Nindot kay relationship si David ug ang Ginoo. And yet in Psalm 19 verse 13, nihilak siya sa Ginoo, ningon siya, keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless and cleansed of great transgression. Bisayo na to. Ningon siya nga, tabangi ko, Lord, kay krab, ganahagi kong buhat ng sala, ay tubuti nga mauni mong hari na ko kaninga sala. Aron limpyo ko sa imong atubangan, wala ko'y sala sa imong atubangan. Have we tried asking the Lord for that? Lord, ayaw na intawon tuguti ning sala nga magpadayon.
Kanang hilak jud ka, tudod jud ka, sige pa nga sa Ginoo nga Lord, ayaw na intawon Ginoo. Nya mo say mga bit-kabit lang nga sala, usay mo ana-ana mo ana-ana nimo ang sala dire. O tanawa ka na, o ay mo kamot ana na hikap. O imong tiil pikang sa sala padungan tuming kay di lagi ko Lord tabangi ko Lord di ko ganahan mo buhat. Dapat ana ta. Mo cry out as Ginoo because the greatest power that can crush and overcome sin is Jesus Christ. Kinahanglan naa siya sa atong life, sa atong heart. Kaya kung wa siya din hinara siya din nagipapilit ra nato picture sa atong atubangan sa atong altar o natin bulto din na nara siya din ha. Di siya part nimo. Di wa kay relationship ana, bato man na, papel man na, kahoy man na. Relationship is tinuray siya nga makapaminaw, makabirani mo, makamaymay nimo, makasulti nimo, makagiyan nimo, maka-love nimo, maka-hold back nimo. That's God. Okay? So, mauni si David kaila siya sa Ginoo. Mo nang si Paul in the book of Romans chapter 6 verse 11 to 14. Romans chapter 6 verse 11 to 14. Si Paul manigas what sa book of Romans ngadto sa mga believers. Ningon siya, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Akong bisayon ha, para maklaro usapon na to, ningon si Pablo. Sa samang pamaagi ba, unang na ang imong kagulingon nga patay na ka diha sa sala. In short, patay na ka. Ay mong daan nga, Georgie, patay na. Atong sala nga ganahan kanimo. Kay karon buhi naman ka sa Ginoo diha ni Kristo Jesus. O kay buhi naman ka ni Kristo Jesus, busa, ayaw nagpaharia ang sala sa imong lawas. Nga matag kuhit sa sala, bang, tuan na ka, nibuhat na ka, isulti na ka, isala na ka. Okay? Namutuman day ka sa iyang mga yawanon nga tinguha. Ayaw nag-i-offer, ayaw nag-ihadayag, ayaw nagpagamit ang bisag asa nga part sa imong lawas, mamata, mailo, mababa, whatever, madunggan, makamot, matiil, asa man na nga part sa lawas, ayaw na nag-ipagamit nga isip instrumento sa kadaputan o sa pakangiliad. Pero i-offer, ikahin ang imong lawas, imong kagulingon, ngadto sa Ginoo. Kay, kikuha naman ka sa imong pagkamatay sa sala. Okay? Balhin naman ka diha sa bagong kinabuhi. Muna, ang tanan mong parts mong lawas from head to toe, imo nang ipagamit para pagbuhat og matarong o maayo. Kay ang sala, dili naman imong amo, kay di naman ka nailalom sa balaod, nailalom na ka sa grasya. In short, di ta kasunod sa balaod kung ang grasya sa Diyos wala ni kanato. Okay? Kaya musunod ka sa balaod, the more nga inon ka ayag buhat ani, the more ka mabuhat inon ana, di ba? Pero kung the moment na nata sa Ginoo, ang balaod, sayon na kaayo, ingon nga, ayaw pamakak, dali na kaayo, hindi ta mamakak, kaya na naman ang grasya sa Diyos, ang gahom sa Diyos, na naman sa atong kinabuhi. Di na ka mo struggle sa sala. Kung na may struggle gamay sa sulod, di na kagawas. Di naman nimo masulti, di nimo mabuhat. Nga naman, kaya diha sa sulod, nagsumbagay na. But God is powerful than our flesh. Okay? So in short, dunay shift. Dunay kausaban sa usa ka tawo nga nisalig og nituo ni Kristo Jesus. Balikon po. Dunay kausaban sa kinabuhi sa tawo nga dunay pagtuo o pagsalig ni Kristo Jesus.
Kay si Kristo Jesus na may iyang master, mo na ang iyang agalon, mo na iyang amo, dili na ang sala. Unsa isulti ni Jesus Christ, mo na iyang sundon, dili unsa isulti sa sala. Because ang Ginoo nga naman mauwaw na ta, mahadlok sad ta, kana mauwaw mahadlok ta, nga makasala ta kay gipalit man ta sa mahal nga dugo ni Kristo Jesus. Nga dili na ta maulipon sa sala, gipalit gugga, gilukat gugga, gi-buy back, gi-redeem, ransom. So balik jud ka ngadto sa kahugawan, nagilimpyuhan naman ta sa iyang pililhon nga dugo. Mo na ang verse 5 should bring us so much comfort o so much reason why we need to really live a holy life. Kay unsa to, gipalit ta sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa sala. Kay verse 5 said, basahon na to pagbalik, God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. Bisayon nako, ang amahan nagpadala sa iyang anak aron paliton ta, aron magawas nun ta sa pagkaulipon subay sa balaod, aron iyatang ma-adapt, iyatang masagop iisip iyang mga anak. Now, di lang kay gi-purchase, repurchase ta, gi-adapt ta, aron may mong anak, napadyo gibuhat ang Ginoo. Iyang gipadala ang Espiritu sa iyang anak. So makita nimo that the Holy Spirit in you and in me is the Spirit of Jesus Christ. Yes, di ba? Yung si Jesus Christ, unless mobalik ko sa amahan, the Holy Spirit will not come. So manang sa ato bitang time kung naon mo ba, grabe kay ta, plus kay ta, sa atong time, kaysa time nila ni Peter, nila ni Paul. Paul was already, Jesus was up already, no? So Peter, na nagkuyod sila ni Jesus Christ. Jesus Christ was there physically, but ang young spirit was not with them. Matong sadyang ni balik na si Jesus Christ in heaven, mato ang Holy Spirit ni descend sa mga apostles in the book of Acts chapter 1. Unya matong murag tongue of fire, no, murag tongue of fire, naglaab din diya silang mga ulo, and they started speaking tongues because that was the day ng Holy Spirit ni puyo na sa tanan nga nituo ni Jesus Christ as Lord and Savior. Ug hangtod sa atong panahon, kung nituo ka, naghinulsol ka sa imong sala, nituo ka nga si Jesus ra makapasaylo sa imong sala o makahatag nimo bag-ong kinabuhi o bag-ong nga nindot kay nga kinabuhi o eternal life in heaven aron mahimo kang eredero sa tanan nga naa sa Ginoo. Ang Holy Spirit need to reside. Mupuyo gyud na sa atong life. O tinuray gyud ta nga naghinulsol og nituo ta ni Jesus Christ, natay kauhaw sa pulong sa Dios. Kananta mo basa. Ug gana sa tamo sulti mo magbalita sa uban mahitungod ni Jesus Christ. Nga naman, angay man siya ipasigarbo. Okay? So kinaa siya din hinato mo na nga makaingon naka musud gani ang sala o ang sala budiktar gani minanang ka, Lord, Jesus Christ is in us man. Kibaw man siya, Lord, please remove this. Nasayod yun ka, nasa akong heart karon, ganahan yun kay kumbuhat ng sala ka. Nasa akong mind karon, nagbalik-balik Ginoo, tangtanga intaw ni in your name, Lord Jesus. Okay? So man nga, ang atoning sacrifice of Jesus Christ, naana ko. Mo na nga, tungod kay sagop naman ka sa amahan, nga mahimo kayang anak. Kitagaan kaniya o katungod nga mutawag niya Abba Father or Papa Tatay. Dili Papa Jesus sa hindi Papa, Abba Father, Father, Son, Holy Spirit. Okay? Kaya ang Ginoo is a personal God. Ganahan yun siya nga doon na yun tayo relationship. Mo na ang atong dadon, dili relihiyon. Ang pakigrelasyon, ato lang isultihan sila nga ubasa ta sa Bible together para makasabot mo ng Ginoo ba. Grabe kayo nito siya plano para nimo. Ano ato man ang balibaran? Anong mangaykay magyuta maninguha matag ato din hinga namaday nindot nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. So man nga
especially the young ones nowadays. Maybe young ones right now, di ba daghan kayo na, di lang kayo na manggawas sa balita, gani sa butuan, gani, di magpare sa Cebu ba, kanang daghan kayo mga makadungog ka balita, daghan kayo mumukuan, bisag sa radyo lang daan, etc. Di kay kakibaw, pila na kabuk mga batanon diha nga naghikog. Makadungog lang ka nga na naghikog. Just like daning here, I didn't realize there's a, what you call this, kaning IGM, International Justice Mission. It's an international, yeah, funny kayo because ang funding ana si Microsoft, kasi ni Microsoft day, si Bill Gates. Bill Gates is one of the Bill Gates was one of the main proponent ani nga usa jud ang kalibutan, you know, one of the dato man sad siya. So anyway, I wasn't aware gani, not until I met somebody na nakagrupo rasad sa mga classmates sa ni Maribel na naday sila dinhi, nasad sila dinhi, daghan kaayo, daghan na yan, nobody knows that, daghan kaayong cases dinhi sa Butuan sad, because I was working with IGM before. The ministry that as a pastor, I was working with them before. Daghan dinhi mga bata nga gipamaligya sa ilang mga inahan pinaagi sa internet, kay mao naman na ila, against naman na sila sa kaning selling the bodies of children through internet, kay sa una against man sila of human trafficking. So murag ni shift sila kay nga naman uyaw kay ang kontra nila sa human trafficking, gang nagdagko kay na mga big time na kaayo na. So tipi ka diha, wagtang ka diha. So kita sila ang aray lang ta sa OSEC, mo na lang OSEC, online sexual exploitation of children. Okay? Daghan kayo na. So nga to sa Cebu, I don't know din kung yun yung i-abli inyong mga mata, hibong mo, batigapon sila o balay, pero wow, kung manggawa sila, wow, social kay sila, yung mga manhuman, kanang na sila internet, yung sa soul nila, daghan na kayo, basta ilang internet, nindot kayo kaysa mga internet sa gasa. Yaman na sila yung mga connection sa ilang mga afam, ana-ana, kailan nang baligya ang ilang mga lawas sa ilang mga anak. So, daghan kayo na dahil dinhi. Pero morat ako nakadungog, nakadagadungog nga balita pa niya na. Why? I don't know. Anong wagi balita din sa Butuan? I don't know dahil sa Bohol. I don't know sa Manila. Ano ba? These are things na gibutang na sa ilawang kaayo. Kaya na, narin natin sa politics, sa kuan. Anak dito, mawagtang ang mga, ang family ra ba is the basic. Maguba ang family, wala, guba ka na. Guba ang barangay, guba ang city, guba ang province, guba ang region, guba ang national, ang nation mismo. Kung maunang istoryaha. So mo na nga, ang Ginoo yun, ni-provide yun siya. Naghimog siya pamaagi nga mapalitan niya, makuha ta niya balik. Gikan sa kangit-ngit, gikan sa kahugawan, gilimpyuhan ta niya, gipasaylo ta sa atong mga sala. O naghimo pa jud siya pamaagi ni anang pamagihan na himutang iyang mga anak. O gawas ni ana nga himutang mga anak, iya pa yung gi-connect ang iyang Holy Spirit nga bisag nata sa kalibutan, connected ta sa langit. Kay nagpuyo siya din hinato. Wow! What tay bayad-bayad ana ang connection. Ang connection na ginato, mangayo rata. Di ba? Kung manghihimo kang connection, internet, ni bayad ka. Kani, mangayo ka. That's our God. He just wants us to continuously ask. Not for selfish motives, not for selfish gain, but na Lord, nangayo ko sa imong kusog para makabuhat ko sa sakto. Nangayo ko sa kaalam para sakto ako mga desisyon. Nangayo ko, O Lord of God, natagayan ko og kanang kagutom para pagbasa sa imong Bible para kibaw ko kinsa ka, makailapad ko sa imong mga pamaagi, masayod ko nga sayop dayni, sala dayni para dili ko mo pasudin ha. Okay, and because nainiyat ang mga anak mo pa jud ni. Na heredero ka. Wala pwede maka-adapt lang ka din ha, pero apil jud ka sa share. Okay, of everything that God has, imo jud. Yung ka ay daghan man kaayo, kagmay lang kay nato
Oy, ayaw na naa, kay agan lagi ang inheritance sa tao nara sa kalibutan, pero mayong kag inheritance what God owns, unsay naa sa Ginoo. You look at the heavens and the whole planet and etc. o tanan sa kalibutan is belongs to God. Unya di man kay kadaghan nga believers, gamay ra man oy. Gamay ra man jud kayo ang nagtinuod nga maglakaw sa Ginoo kay para nila importante man ang mga butang sa kalibutan, importante man ilang dungog, importante man sa ilang makabot, importante man ang mga butanga, but never nahimong importante ang Ginoo nila. Nga mauntay mong hatag sa tanan. So, I hope nakasabot ta, nakakita ta na God has provided, given, made everything possible para mahatag niya ang gusto niya ihatag sa ato. So, ano di man ta dawat sa Ginoo? Gidawat na bagyo ta? Ato na bagyo siyang giila? Kung giila na to siya, nagtamod ba ta? Nagsige batag basa sa Biblia? Nagsige batag ampo? Ato bang ipangay sa Ginoo nga Lord, usba ko. Karong adlaw Lord, usba ko Lord kay kanang dali ko mangluod, dali ko masuko, dali ko manglibak, dali ko manaot, dali ko whatever it is. We need to live day by day and ask God's power to be in our lives. Nya di man kakinahanglan mamliti ka, mo travel pa ka ato kag Manila, ato kag Bohol, ato kag Sweden para lang ma-meet nimo ang Ginoo. No, wherever you are because He is in your heart. Kunara ka din ha. Di ka kikinahanglan bindot imong kwarto para di ka magludluho din na nga magkuan asa ka napita. No. Just God wants to meet you where you are. Gana siya maghimamat kung asa ka. Asa ka, nagsigda ka? Hindi ka kabangon, kagilantan ka, nasakit ka, whatever, naka sa hospital, or naka sa eskwelahan, o naka sa trabahoan, o naka sa balay, o sa imong sitwasyon. God says, call upon me. When you call upon me, I'll be there. Because blessed are those who seek Him, for they will find God. So that is our God. And most of all, nahimo kang manununod, inheritor. You become an heir of everything God has. You will be reigning and be with Christ Jesus forever. This is the biggest one. Mo ni may ato ning tutukan kay wa ni katapusan. Kani atong gitutukan ninhi. Patapos naman na, mauman naman na, madaan na mo. Ako gani akong kasing-kasing ko, sa pulo, ganahan naman matong Israel, ganahan naman ko, bisag tiglimpyo na ko, tigpanilhig lang ko, testog karan nila tayong amir, okay ra ko. Ay, bilin ang tanan. I want to be where the people of God are right now in their great suffering. But, kasi ang sa Ginoo nako, may natuman. Manera ko sa butuan, doktor ka ko des butuan, ano nga to siya nga mag-doktor, kung tapok hulmid na na, upang ko kapitaw sa una siya. So I don't know, naganam nung ko katiguang, but I still trust the Lord. I will just do every day what God wants me to do every day. So, mga igsoon, you have a very good and excellent God. Again, usa siya, a very good and excellent God. Nga angayan siya nga daygon. He is most worthy of our praise. Let us pray. Father, we thank you and we praise you, O Lord, for this afternoon. Salamat sa matagusang imong gidala, especially for Angel and Jennifer, Lord. Please, these young students, Lord, they are still children at that o Ginoong Diyos. Please, una na yung taon sila. The days that are coming are so difficult. They cannot endure it, O Lord, silang kabataan. Let them be part of those that will be raptured. Father, we ask of you and everyone in their family as well. I'm praying also, Lord, for each and every one of us here. Na sigurado na ang tami, Lord, asa may padong. Kung nga, Lord, kasi sigurado mi, kung share good me, sa among mga loved ones. Istorya dyan mi mo, hisgot dyan mi ni mo, Lord God, na ikasay mo abliw putahan, nga dili ka nang ipugos na mo, Ginoo. Nga Lord, mo flow lang, amahan, nag-ampo mi, kung dili man gani, Ginoo,